Pilipinas. Wala hong magkokomento at magrereklamo. Bakit? Mismo dito ho sinabi na si Senador Alan Peter Cayetano ang nag-iisang Senate President na kinikilala ng napakarami at milyon-milyong Pilipino. Ladies and gentlemen, let us all warmly welcome Senate President Alan Peter Cayetano. Jogging po sila sa sa Quirino Grandstand. Naku, malaking rally ito. Malaking rally ito. Quirino Grandstand. Naku po, ang laki nito, Brad. Yahi na naman ito. Sa Chuchu, in the meantime, yung mga sweldo ninyo ay tuloy naman, ganyan. Abay, instead, nagkikreate pa siya ng anxiety. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako po, may balita ho tayo ha. Ayon sa magaling na political analyst, isang malawakan, isang big time. One time, big time ho ang nababanggit dito. Kung kayo ho ay nakakaintindi at nalalaman nyo ang sitwasyon, ito ho hindi nang galing sa atin. Talaga hong nabalitaan natin na isang malawakan para daw matapos ang mga kahibangan ng nangyayari ngayon. Sino nagsabi niyan? Hindi ho ako. Ito ho ay ikukomento ko lang dahil nakita ko mismo siya ang nagsalita dito sa sinasabing malawakan. Kung naiintindihan niyo ho, panoorin nyo at tapusin nyo ang ating video. Ngayon, ito, napahiya na ho ito si Win or Lose. Bakit, Kuya Goods? Ano ang sinabi dito at nang pinakilala si Senador Alan Peter Cayetano dito sa isang komunidad ng mga Chinese, pinakilala ho as a Senate President. Hindi ba nahihiya ito si Mr. Win or Lose? Dahil pinakilala ho na talagang siya ang Senate President ng Pilipinas. Nandyan ho. Itong si Bakokang O ano kaya ang reaction dito ng mga bulok na 12 kung maririnig nila yung usapin na ito. Ngayon, siyempre bago natin pasadahan lahat ng mga bagay-bagay at balita ngayon, yung malawakan daw di umano, yun ang kiyakabang-abang. Kailan daw ho ito? Malalaman natin yan sa dulo ng ating video. At kung gusto nyo sumali sa ating komunidad, andyan lang po yung join button. Pumindot-pindot lang po kayo. At syempre, yung shoutout segment natin sa dulo ng ating video. Kaya dagdagan nyo ho yung komento nyo. Pasadahan nyo, pagtadtarin nyo para mabanggit ang pangalan nyo kasi natatabunan. Simulan na natin dito. Walang iyakan kung sino ang Senate President ng Pilipinas. Wala hong magkokomento at magrereklamo. Bakit? Mismo dito ho sinabi na si Senador Alan Peter Cayetano ang nag-iisang Senate President na kinikilala ng napakarami at milyon-milyong Pilipino. Ladies and gentlemen, let us all warmly welcome Senate President Alan Peter Cayetano. Biyak! Tweet of it. Sorry Iyak nyo na lang yan. Yung bulok na 12. Paano na ngayon yan? Hindi ho kayo kinikilala as Blue Region Committee at walang kinikilalang win or lose na Senate President or acting Senate President. Yung mga oras na ito, yung mga panahon na ito na tinatawag si Senate President Alan Peter Cayetano, nandyan ho si Bakokang. Katunayan, nakitaan na, ispatan nga sila na magkasama itong si Senador Alan Peter Cayetano pero hindi nangangahulugan na meron silang pinag-uusapang kakaiba. Ito ho ay sila yung pangunahing delegado o pangunahing imbitado dito sa naganap na Chinese community or kung ano man event na to. Meron akong video ipapakita sa inyo. Talagang makikitaan mo na talagang siya talaga naman ang kinikilalang Senate President dito. Kuya Goods, paano mo nasabi? Sinabi na nga ho . Papaulit-ulit pa ba tayo? Sinabi na. Eto,
Andito si Bakokang ng panahon na yan habang si Senador Alan Peter Cayetano ay nag-i-speech. Napakarami niyong president para kayong Senate. Good evening. Allow me to talk a little bit about a parallel to a biblical story to the journey of the Filipino-Chinese. The Bible talks about Filipino-Chinese pala ito ha. O, kalahi din natin ito. Filipino-Chinese community. Ha? Akala kasi nila porket Chinese Chinese na taga-ibang bansa, taga-China talaga. Marami na ho tayo dito komunidad ng Pilipino. Ako, sasaminin ko sa inyo, mayroon akong dugong Chinese. O ang tatay ko, ang lolo ko ay purong Chinese. Ang tatay ko ay hindi ko alam kung kalahati na lang. At ako ay 1/4. Kuya Gus, di na mahalata. Wala tayong magagawa. Malakas ang dugo ng nanay eh. Oo. Kung meron nakakapanood lang nito, nananawagan na tayo. Ang pangalan ng lolo ko ay Lu Engwa sa pagka-Chinese. Oo. Pero ang pangalan ng lolo ko sa Pilipino, si Antonio Lu. Ngayon, nasa na? Wala na ho, nasa taas na ho siya. Ngayon, sino ka mag-anak mo dito, hindi na ho namin kakilala. Nakwento lang chismoso ka Kuya Gu, chismoso ka. persistent widow. There was this widow who suffered injustice, but she couldn't get justice. So she went to the judge in his office and said, "Judge, give me justice." The judge said, "I don't fear God. I don't fear people," did not listen to the widow. So the widow went back day after day after day. She was not listened to. So he went to his house, probably talked to his wife, probably waited outside and told the judge, "Judge, please give me justice." Because she was so persistent, the judge finally came out and said, "I don't fear God nor man. But because you are so persistent, dahil ang kulit-kulit mo, tell me what I can do and I will give you justice." Yun. Growing up in the 1980s, talking about the American dream, I did not really feel that in the US. My mother's American. But I did not see the possibility of an American dream here in the Philippines. But any one of us who had a Filipino-Chinese friend had that story of someone coming from China in the 50s, 40s, or 60s, wearing plain jeans, a plain white or black t-shirt, maybe a jacket, slippers, starting in a restaurant, in a hotel, maybe sa City Hall ni Mayor Isko, starting in a manufacturing company, after 5 years, nakabihis na. Medyo nasa supervisor na. After 10 years, manager na. After 25 years, siya na ang may-ari ng kumpanya. That was my impression of the American dream growing up, looking at the success of the Filipino-Chinese. Maybe at this time, I just want to acknowledge Dr. Lucio Tan, of course, the Chairman Emeritus of the Federation. Mr. Victor Lim, thank you very much, sir, Mr. President, for the invitation. Your Excellency, Ambassador of China, Ambassador Kwan, thank you for the friendship of your country and our country. The ambassadors, Your Excellencies, especially of ASEAN, thank you for being here tonight. Ambassador Francis Chua, Honorary President, the immediate past President, a brother in Christ, Dr. Cecilio Pedro, good evening, sir. Mr. Angel No, Tito Angel, Honorary President, Domingo Yap, Honorary President, Jimmy Tang, Honorary President, John K. Tan, Honorary President, Dr. Alfonso Uy, Honorary President, and Mr. Tan Ching, Honorary President. Napakarami niyong President para kayong Senate. Sa pool. Pero, sa usaping ito, gusto lang dito ipunto, bakit ba napakaraming nag-aangkin ng Senate President dyan sa Senado? Hindi naman kinikilala yung iba. Di ba? Nakakalungkot, nakakatawa, nakakainis. Kasi, bakit ka nalulungkot?
Kasi pinipilit ng mga Durobo na sila ang magmandato o sila ang humawak ng liderato para magawa nila ang mga kagaguhan at mga katarantaduhan at mga, sorry for the word, pero gano'n na talaga ang nangyayari. 'Di ba? Nakakatawa dahil talagang, kahit ipilit nila ang mali, ang kinikilala pa rin ng taong bayan ay si Senate President Alan Peter Cayetano. Wala tayong magagawa. Tao ang namili. Choices ng tao yan. Hindi pwede yung iilang namumuno lang at gustong nakawin ang liderato. 'Di ba? So meron tayo ipapakita ngayong video. Merong talagang nangyayari na magandang bagay na alam nyo na pagdating ng oras, ito na ho ay alam niyo yung magbabago ng sitwasyon. Ano ba yung Kuya Goods? Kasi meron ho lumalabas dito. Asan na ba yun? Oo. Naku, wala ata. Hindi ko ata nasiba. Meron na ho atang, eto ba yun? Wait lang. Hindi. Oo, ito. Dito muna tayo. Dahil ba sa takot na mangyari, yung, eto nga, yung isang balita, bakit ipapa-lockdown ang Senado? Meron na hong schedule ng work from home sa Senado. Ayon niya sa balita dito. Ngayon, kung kayo ho ay natatakot doon sa mga pinaggagawa nyo, bakit nyo gustong ipa-lockdown? Akala ko ba, gusto nyong kwelyuhan, gusto nyong naramdaman nyo ba yung mga galit ng taong bayan? Naramdaman nyo kung ano yung mensahe ng mga kapatid nating Muslim? At dito sa balitang ito, dito kayo magugulat. Mamaya-maya sa dulo ng ating video. Samantala ito, bakit ila-lockdown? Na posible daw pong isailalim sa lockdown ang buong Senado? Dahil sa lindol. Hindi. Dahil saan? Ila-lockdown daw po ang Senado kung mapapatunayang totoo ang isang banta tungkol po sa Hantavirus. Hanta. virus. Dahil sa hantavirus yan, no? Kailangan mag-lockdown pag kami magpe-face mask pa. Oo. Di ba yun ang ano ba yan? COVID. COVID yan. May natuklasan may COVID yan siguro. Lockdown nga, no? Oo. Hindi po. Anong dahilan? Ito daw po ay dahil sa banta sa seguridad sa Senado. Bakit? Sino nagbabanta? Meron daw ayon kay Senador Tito Soto, matapos niyang manood ng pelikula, mayroon daw clear and present danger Nako. Sa pelikula? Clear and present danger. sa Senado. Oo. Very serious according to the intel. Soto told reporters. Wow. Alam mo ba kung saan? A1 information, ha? Oh. Hindi A1, Jen. Oh. NBI information. Aray mo. A1 nga yan. Oo, kasi alam mo, magagaling yung mga tao natin ng NBI, ha? Ang sabi dito ay as per information, though still sketchy and raw. Ano ba sketchy and raw? Medyo kulang-kulang pa ng detalye. Oo. At hilaw pa. Tinagalog talagang literal. Ito maliwanag dito meron ho kasing nagtagapagsalita na. Hindi ko alam kung tagapagsalita na ito ng Senado eh. Parang nakikita natin, parang mga senador na ata ang sumusunod dito sa isang ahensya na isang, nagdidirect ata ng isang pelikula, sabi ni Aling Ledesma. Kung susumahin mo, siya ngayon ang pinaniniwalaan itong mga senador na ito. Na tila baga, ayun ay mula dito sa video na ito nagaling daw dito sa isang ahensya na merong hunta kung tatawagin. Bakit hindi kayo matatakot? Puro kasi kaangasan ang ginagawa. Nagbabanta pa doon sa mga ibang senador. Ngayon, nagpapalag-palag ang mga taong bayan. Ano ginawa nyo? Bigla kayong bumait. Si Mr. Bendalon, mahinahon na nga yung magsalita. Hindi ho kasi karapat-dapat yung mga ganung pronouncement. Di ba? Baka ipatawag ka sa Malacanang niya, Mr. Bendalon. Hindi ko alam kung totoong naipatawag na kasi biglang huminahon eh.
Hindi naman ganun yun eh. Talagang maangas naman talaga yun kapag nagsalita. So dito, sa punto na ito, bakit ngayon lang kayo kumikilos kung kailan yung taong bayan yung mga pangil ay naglalabasan na? 'Di ba? Kung pinigil-pigilan nyo sana yung mga bunganga nyo, yung kayabangan nyo, kung yung mga katapangan nyo sa inyong mga pronouncement sa inyong kapwa senador, di sana hindi magiging brusko ang taong bayan. Ngayon, nakikitaan nyo na talagang matindi na ho ang galit. Saka kayo ngayon magla-lockdown. Para saan? 9 na ho ngayon. Bukas ho ay may hearing na naman, kaabang-abang. Kaya ba ipapa-lockdown nyo? Ganun ang gusto nyo mangyari. Na walang makapagtrabaho at walang makaalam ng mga bantot at baho at mabubulgar dahil kay Senador Alan Peter Cayetano, Senador Amy Marcos, Senador Marcoleta, Senador Robin Padilla, dyan sa gaganaping hearing ng Blue Ribbon na talagang kinikilala ng taong bayan sa pangunguna ni Senadora Pia Cayetano. Ayaw nyo dahil mabubulgar talaga? Dahil hindi ba pinanood yung mga meeting nyo ko, no? Ano ka ng tipakulong, oh. So, ganun pa man, total, nabanggit na dito kung sino yung, may magla-lockdown. Abangan natin bukas kung talagang lockdown ba. Pero, siyempre, ano yung implikasyon niya pag lockdown? Di walang trabaho, walang session, hindi pwede. Gagawa ng paraan niya Senador Marcoleta, Senador Alan Peter at Senador Pia Cayetano. Tuloy. Hilaw eh. The level of frustration within the armed services has reached up to battalion and regional levels. They are closely monitoring the developments in the ongoing crisis at the national level brought about by numerous factors, both internal and external. Nako, yan na. Diyan na sila kakalintik-lintik. Natatakot na. At lalo silang kakabahan sa balitang ito. Ito ho, hindi ho galing sa akin. Ito ay re-reaction ko lang. Kasi may mga lumalabas na ho talaga na balita na kakaiba. May mga religious group di umano o mga grupo na talaga hong parang namumuo para mawala at maalis na yung mga dorobo sa kaba ng bayan. Ladies and gentlemen, let us all warmly welcome Senate President. Hindi pala yan. Hanapin natin Ito. Pasok natin ito. Sino ba yung nagbalita niyan? Ito. Titipon sa Manila Hotel. Yan na. Nako, ayan. Ay, nako. Ayoko, patay tayo dyan. Banat bay, ba't mo nilabas yan? Makakatanggap ka ng tawag sa pamunuan. Basta, may nagpasa sa akin ng picture. Ito'y katiwala ko talaga. At katiwala talaga na naghahanda na ng isang matinding revolusyon pang-espiritual. Bakit? This is, I think, going to be a prayer rally. Para po sa lumabas ang katotohanan sa pagdating po sa ating bayan. Isang malaking religious group. Di ko na lang munang papangalanan kasi hindi pa nila ina-announce officially. Tapos nandun nga sila. Ito, di ba? Banat bay, baka naman yung picture mo na kumakain lang tapos talaga naman ganyan na suot nila pag merong pagsamba. Di ba? Ganyan talaga suot nila. Kasi ganun merong mga kanya-kanyang relihiyon, church, merong requirement na suot pag sumasamba. May ganun. Wala mo naman. Pagkatas sumamba, kumain. Ibang sabihin nagmi-meeting na kagad. Di ba? Hindi naman ibig sabihin nagmi-meeting kagad. Kayo naman. Actually, hindi lang po yan ng picture. Meron pa pong picture na iba. Ano po yung picture na iba? Sila naman po ay nag-jogging. Ayan. Nag-jogging po sila sa Quirino Grandstand. Naku, malaking rally ito. Malaking rally ito. Quirino Grandstand. Naku po, ang laki nito, Brad. Yahin na naman ito. Sana maimbitahan tayo dyan sa pagtitipo na yan. Pero sa tingin ko naman, imbitado naman po lahat ng ating mga kababayan. Ikaw naman, masyado ka naman. Baka naman naflatan lang sila. Masyado mo naman na ginagawa ng issue yan. Baka naflatan lang yan. Kaya sila nagpunta dyan, Di ba? Baka naman na-flat yan, kaya nandyan. Hindi, meron pa pong isa. Papakita ko. Eto. Iyon. Eto naman, talagang tinitingnan na nila. Eto hindi na pwedeng maplatan to kasi nasa damuhan na. Ibig sabihin, talagang merong pagpaplanong nagaganap. Nako.
Malupit to. Ito na ang katapusan. Ito na, sinasabi ko na sa inyo. Ito na ang katapusan ng ano. Linawin mo, Banat Bay. Ito na ang katapusan, mga kababayan. Ito na. Katapusan ng mga demonyo. Yan ang sinasabi natin. Kung kayo maliwanag ang inyong pag-iisip at nakakaintindi kayo, alam niyo ho ang mensahe ng mamang ito. Di ba? Oo, meron ho lumalabas na talagang, naku, Kuya Good, sino nagbato sa inyan? Hindi ko ho alam. Nakita ko lang yung reaction at video nito ni Banat Bay. Ngayon, kung ikaw nararamdaman mo yung mga bagay-bagay na yan, alam mo kung ano mensahe niyan. Di ba? So meron palang ganun. Kaya abangan natin yung sinasabi ni Boss o Sir Banat Bay. Di ba? Ngayon, eto, balik tayo dito kay Atty. Rowena Guanzon. Bakit ba pinaniniwalaan nila itong si Tibag-Tibag? Natatakot ba itong mga senador dito sa pakawala ni Bakokang? Natatakot ba? Bakit sila ang pinaniniwalaan? Sino ba ang mataas? Ito bang ahensya ng ni Tibag-Tibag o mga senador? Kasi kung nakita nyo dun sa meeting, kung nakita nyo dun sa meeting ng nung nakaraan, talagang may bulungan nangyari. Naalala nyo ba yun? Sabi ni Tibag-Tibag, sabi niya, kung mamarapatan nyo, pwede ba akong pumunta dyan? Haba, first time ever akong nakapanood ng mga ganong hearing, ano? Pupunta doon at magbubulong-bulong. Aba, ibang klase. Ngayon, nagulat si Atty. Rowena Guanzon doon sa mga pangyayari at ganap na yon. Ano ang kanyang reaksyon dito? Bakit naman ang NBI ang nag-a-announce na may security threat ang Senate? At saka bakit naman si Senator Gatchalian ay nag-request sa NBI? Ano ba yan? Request to secure the Senate? Kasi meron namang Senate Sergeant at Arms. Although, dalawa na nga ang Sergeant at Arms ngayon. Yung Urig, tsaka yung Peke. na-point ni Sen Gatchalian. Bakit naman NBI? Di ba? Hindi ba dapat police? Di ba? Main function. May point ito si Senador, Senador na, kita nyo. Na ako, talagang Senador na kasi ang ko rito eh. May point si Atty. Rowena Guanzon. Bakit nga ahensya nitong Tibag-Tibag ang nagmamando, nagko-command o nag-i-info? Parang ikaw, analyze nyo. Bakit nga? Pwede naman ang Philippine National Police na parang nababypass na ho ata ang nangyayari. Bypass na. Di ba? Hindi, nagtatanong lang tayo, bakit nga naman NBI pwede ho muna ang Philippine National Police? Tuloy. Yan ng Office of the Sergeant at Arms. May mga PNP naman na assign dyan sa Sergeant at Arms. Yun. Mahirap naman yung mamaya, isang faction lang pala. Yung grupo lang ni Senator Gatchalian ang i-secure nila. Kung totoo man na may security threat. Ang nakakatakot lang nito, mga kababayan, yung para bang nakakakaba? Para bang tinasabihan tayo ni Senator Gatchalian na may threat, may crisis. Instead na pakalmahin tayo mga tao na huwag kayong mag-alala, mariresolve din itong conflict na ito, at in the meantime, yung mga sweldo ninyo ay tuloy naman, ganyan. Abay, instead nagkikreate pa siya ng anxiety. Lalo na dun sa mga empleyado. Kaya nakakatakot itong, ito? NBI control ng Yun. Senado? Yun na. Diba? Ibig sabihin, hay nako, ibang klase, no? Pwede pala yun. Sa bagay, ganun sinabi ni Mr. Bender eh. Pwede natin baliin ang batas.
Nakakatawa. Ang gobyerno, first time ever nangyari. Hindi, pangalawa. O kasi yung repeat the history ika nga eh. Ang tibay talaga ng mga pangano. Tumakbo, nagkaposisyon, plinano para mangurakot lang pala. Walang ibang ginawa kundi mangurakot, puro kurapot. Nakawan sa gobyerno, yan ang kanilang pinag-ukulan ng panahon. Oo, sa ngayon, ano nangyari? Wala nangyari sa bansa. Nangutang para sa nakawan, sabi ni Aling Ledesma. Nangutang, ipapamigay doon sa mga congressman. Ngayon, mabalik tayo sa usapin ni Diskaya, ni Curly Diskaya. Dito na sila kabahan. Dahil ang mamaho, pag naimbitahan uli yan ni Senador Marcoleta, tapos ang karera ng mga 150 katao o individual na nasa gobyerno, yung iba nasa iba congressman, ang papangalanan, di umano, ni Curly Diskaya. Lumabas na ho yan sa ibang artikulo. Talaga namang dapat, ito. Marami, ito. Papakita ko sa inyo. Lumabas na ho rin yan sa mga, ito. Para sabihin nyo naman kasi, Kuya Goods, fake news ka naman eh. Di po tayo fake news. Ito ho, ang katotohanan dyan. Pasok. Sir Curly, ano lang hong reaksyon ninyo sa pagkaka-arrest sa inyo? May handa ka daw pangalanan ng 150 pa? Gibay pa tayo, sir. Sino-sino yung mga yun? May mga big fish ba? Sa tamang panahon po. Pero may mga kongresista, politiko. Marami. Maraming papangalanan. Hindi, nagtataka lang tayo kasi 9 months susang nakulong. Nagbitaw ho siya ng salita na itong mga pangalan, ang mga dorobo. Nagtataka tayo doon sa mga binitawang niyang salita, hanggang ngayon, hindi pa ho nakakasuhan. Ang masaklap nito, yung mga dorobo, yung mga senador na hudas, nakasuhan, ang bilis na wala yung kaso. Pansin nyo? Niyayabang pa ngayon ng isang senador na wala na raw siyang kaso. Samantalang, si Senador Jinggoy Estrada, na dapat hindi naman siya ang unang makukulong dahil sa paninindigan, talagang pinangatawan na niya na lalabanan niya ang mga dorobo at korupsyon. Huwag kang mag-alala, Senator Jinggoy, ang pangalan mo mabango dahil sa paninindigan mo. Okay lang yan. Dahil saglit lang yan, makakalabas ka. Ngayon, ito mabaho at bulok na pangalan ng mga senador na bumabaligtad. Merong isang senador pa, daw di umano, ang sinasabihan na bumaligtad ka na. Hihintayin namin kung babaligtad ka. Huwag mo sayangin ang tiwala ng taong bayan sa iyo. Ikaw na lang ang huling alas. Dalawa pa kayo. Huling alas. Pag yan ay talagang binitawan mo, yung paninindigan mo, na sumapi ka sa majority, which is kay Senador Alan Cayetano, at bumitaw ka pa at lumipat ka ng kabilang bakod, tapos ang maliligayang araw mo sa politika. Hindi ka na ho makakakuha ng boto. Yan ang tandaan nyo. Milyong-milyong Pilipino ngayon ang galit sa magnanakaw. Yun lang naman ang kailang hinihiling. Mapanagot kung sino ang mastermind, sino ang dorobo, sino ang nag-utos lahat ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Bakit ipagkakait nyo? Diba? Kung ikaw gusto mo pang maging senador, manindigan ka. Diba? Hindi naman pwedeng ganun lang. So may tinatakot. Sino nagsabi niyan? May tinakot talaga. Ito, pakinggan nyo. Tumawag at nanakot umano sa ilang senador sa Cayetano Black na lumipat ng grupo kapag Ulitin natin. kaso. Wait lang. Bongbong Marcos ang tumawag at nanakot umano sa ilang senador sa Cayetano Black na lumipat ng grupo kapalit ng pagbasura ng mga kaso. Patunay dito ang pagtalon sa kabilang grupo ni Senator Cheese Escudero. Si Sheena Torno magbabalita live. Nabi ni Cayetano, alam niya ang dahilan kung bakit napilitan ng mambabatas na bumaligtad dahil umano sa pressure ng Administrasyong Marcos.
I'm just human but pinakamabigat sa akin, pag lalaki umiyak. Makita ko yung kapwa senador na umiiyak, na may kaso sila, na hindi sila guilty, pero pinipilit silang sumunod. Ilalabas sa inyo yung ebidensya ng mga tumatawag sa kanya, nasa kabinete yung mga yon, na ino-offer nga na wala na siyang kaso, na basta't huwag siyang aalis. That was not the first time that happened. It happened in February nung si Senator Legarda. At least 3 o baka 4 silang tinawagan. Gabinete umano ni Pangulo Booking. Sabi ko nga sa inyo Yan mga ganyang bagay, talagang i-offer yan para mawala yung kaso. Totoo nga, nawala nga yung kaso. Ang bilis, di ba? Oo, ngayon yung isa, hindi ko alam kung ano yung paninindigan nun. Ito kung ako naman, for now ngayon, tapos na tayo sa ating reaction. Ako naman ay maglalambing sa inyo na i-like, share nyo ating video. At ito yung video ni Mang Banat, yung channel ni Mang Banat, i-subscribe nyo. Subscribe nyo kasi magaling to. Parang si Banat Biden. Ayan magaling din bumanat. Ayan, Itong mga putang inang nasa minority block na to, pilit kasing gustong agawin ang pinakamataas na posisyon sa loob ng Senado. Itong si diba? Erwin Tulfo, ang tapang-tapang. Panoorin nyo tulungan natin na pwedeng yan pagdating ng pag dumami yung kanyang masugid, talagang makikita nyo kung paano talaga bardagulin. Pwede ito pang bardagulan doon sa mga nagmumura kay BP Sara Diba? Pwedeng ipantapat. Yung mga durobo na mahilig manira sa mga Duterte, pwede natin itong pantapat. Malay mo, dumami talaga at talagang maging kilalang-kilala na. Kaya tulungan natin. Kaya kung umabot sa video natin ito, siyempre yung shoutout segment natin, hindi naman magtatapos yan. Shoutout tayo. Okay, tara, shoutout tayo. Shoutout kay... Mahirap pag malabo yung mata mo sa umaga. Sandra Kita 11, shoutout po mula Hong Kong kay Ma'am Damanusa ng Texas, USA. Flaviano Sena Reyes, shoutout po. Julia Sugiyama, shoutout po ma'am. Christopher Balesteros, shoutout po. Corazon Tai 6182, shoutout po. Owen Blancaver 2884, shoutout po sa inyo. Michael Navarro 6568, Richard Abasial, shoutout po sa inyo. Laifa Galan Kubakub, shoutout po sa inyo. Nagmayet 10, shoutout po sa inyo. Richard Karigma, shoutout po sa inyo. Helen Lipun, shoutout po sa inyo. Concepcion Maisling, shoutout po sa inyo. Leonardo Sigan, shoutout po sa inyo. Alana Sis, shoutout po. Nanette Labiton, shoutout po sa inyo. Daniel Tongol, shoutout po sa inyo. Melito Manaog, shoutout po. Alvin Postre, shoutout po sa inyo. Rayban 20, shoutout po. Lynn Den Hack, shoutout po sa inyo. Monica Morok, shoutout po. Chita Arellano, shoutout po. Cristina Arevalo, shoutout po sa inyo. Charmaine Joy Kasidsid, shoutout po sa inyo. Gloria Marchedes, Marchedes. Yun. Mahirap basahin. At Linda Linda Manyati. Yan, shoutout po. Edwin Maninga, shoutout po sa inyo. Maylena Dumakit. Yan, shoutout po. Ray 5691, shoutout po. Emma Austilia, shoutout po sa inyo. Ma'am Damanusan, shoutout po. Ma'am Karen Panganiban. Ma'am Malu, Mix Vlog ng Hong Kong, shoutout po sa inyo. Aram Hailang, shoutout po sa inyo. Jackie Alcaraz, shoutout po. Ma'am Virginia Milagros Legaspi, shoutout po sa inyo. Ray Mojica, shoutout po. Daniel Tiongon, shoutout po. Laifa Galan Kubakub, shoutout po sa inyo. Ronnie Kibol, shoutout po.
Jenny Smetran, shoutout po sa inyo. George Gardon, shoutout po sa inyo. Legit na may pera dito. Shoutout po. Shark Attack, shoutout po sa inyo. Saban Kevin, shoutout po sa inyo. Bob Manalo, shoutout po sa inyo. Adrosiones Condo, shoutout po sa inyo. Angel Marlon Denolan, shoutout po sa inyo. Canto Mesa, shoutout po sa inyo. Ricardo Dolia, shoutout po sa inyo. Helen Federico, shoutout po sa inyo. Artes Dinamaling, shoutout po sa inyo. Corazon Tay, shoutout po. Toba Toto Batota, shoutout po sa inyo. Mancio Redera, shoutout po sa inyo. Jaime Lumamoy, shoutout po sa inyo. Noel Vargas, shoutout po sa inyo. Charmaine Joy Kasidsid, shoutout po sa inyo. Yamba Samuel, shoutout po sa inyo. Nicole Ann Crisostomo, shoutout po sa inyo. Marquez Margie, shoutout po sa inyo. Maria Luz Meralda, shoutout po sa inyo. Yan, kung umabot ka sa shoutout segment natin. At kung hindi ka pa nasa shoutout, dagdagahan nyo yung comment, baka ho natatabunan. Hanggang sa muli ho, ang aking paglalambing. Like and share. Bye-bye!